Sa isang liblib na barangay sa lalawigan ng Tarlac, tahimik ang paligid tuwing umaga. Tanging huni ng ibon, lagaslas ng ilog at tunog ng araro sa bukid ang maririnig. Doon nakatira si Mang Enrico, isang matandang magsasakang kayumanggi ang balat, sunog sa araw at may katawan pa ring matipuno sa kabila ng edad nitong 65. Mag-isang pinalalaki ni Mang Enrico ang kanyang 5 anak na babae. Wala nang iniwan sila ng kanyang asawa, 15 taon na ang nakalilipas. Leonora, pakisabihan nga ang mga kapatid mo. Baka abutin pa ng tanghali bago sila bumangon. Sigaw ni Mang Enrico habang pinapatubigan ang palayan. Nakasuot siya ng kupas na sombrero at may dalang balde ng tubig para sa kanyang mga pananim. Sa isang liblib na barangay sa lalawigan ng Tarlac, tahimik ang paligid tuwing umaga. Tanging huni ng ibon, lagaslas ng ilog at tunog ng araro sa bukid ang maririnig. Doon nakatira si Mang Enrico, isang matandang magsasakang kayumanggi ang balat, sunog sa araw at may katawan pa ring matipuno sa kabila ng edad nitong 65. Mag-isang pinalalaki ni Mang Enrico ang kanyang 5 anak na babae. Mula nang iniwan sila ng kanyang asawa, 15 taon na ang nakalilipas. Leonora, pakisadihan nga ang mga kapatid mo. Baka abutin pa ng tanghali bago sila bumangon. Sigaw ni Mang Enrico habang pinapatubigan ang palayan. Nakasuot siya ng kupas na sombrero at may dalang balde ng tubig para sa kanyang mga pananim. Sa loob ng bahay, tumayo si Leonora, ang panganay, tahimik ngunit responsableng dalaga. "Oh, Clara, Isay, Marga, Danica, gising na kayo't tulungan natin si Itay." Tawag niya habang nagluluto ng sinangag sa alan. Ang 5 magkakapatid ay may kanya-kanyang personalidad. Si Clara, ang pangalawa, ay palangiti at malambing. Si Isay, pangatlo, ay palaban at prangka. Si Marga, pang-apat, ay mahilig mag-ayos at palaging may bitbit na notebook. At ang bunsong si Danica, 18 pa lamang, ay tahimik ngunit matalino at may malalim na pangarap. "Hay naku, bakit parang hindi natatapos ang trabaho dito sa bahay?" Reklamo ni Isay habang nagsusuklay ng buhok. "Ano ka ba? Normal lang yan dito. Sa Maynila, kahit 3 trabaho, kakayanin ko. Basta makaahon lang tayo." Sagot ni Danica habang pinupunasan ang sahig ng kawayan. Sa likod ng hirap at kulam sa salapi, makikita ang tibay ng samahan ng mag-aama. Kahit mahirap, puno ng tawanan ang bawat hapunan. Kapag wala ng ulam, tawa ang pampalasa sa kanin. At tuwing gabi, sa ilalim ng malamlam na ilawan, nagkukwentuhan silang 5 kasama ang ama, pinapantasya ang mundo sa labas ng baryo. Basta mga anak, kahit anong mangyari, ang mahalaga ay malinis ang konsensya at marangal ang trabaho. Ang yaman, nakakabulag, pero ang dangal, yan ang hindi ninanakaw. Sabi ni Mang Enrico, minsang naguhugas ng kamay pagkatapos kumain. Tumango si Leonora. "Itay, hindi po kami mangangako ng yaman. Pero nangangako kaming hindi kayo mapapahiya sa amin." Lumipas ang mga taon na puno ng pagsusumikap. Mula sa maliit na palaisdaan hanggang sa pagtitinda ng prutas sa kalsada, bawat isa sa magkakapatid ay may ambag sa kabuhayan. Hindi sila nakatapos agad ng pag-aaral, pero ang determinasyon nilang makatulong sa ama ay higit pa sa karaniwang pangarap. Tuwing linggo, sabay-sabay silang pupinta sa simbahan, sakay ng isang lumang kalabaw. Nakabestida ang mga dalaga, puro burda ng kamay ni Leonora. Si Mang Enrico naman ay nakabarong Tagalog na luma ngunit maayos. Halos lahat ng tao sa barangay ay humahanga sa kanilang pamilya. "Enrico, ang swerte mo sa mga anak mo. Puro babae pero masisipag." Komento ng kapitbahay nilang si Aling Leti. "Walang swerte sa anak, Leti. Lahat ng yan, tinuruan ko ng disiplina at respeto. Yan ang bunga ng pagmamahal at palok sa tamang panahon." Sagot ni Mang Enrico sabay ngiti. Bagamat wala silang marangyang gamit, mararamdaman mo sa kanilang bahay ang init ng pagiging pamilya. May mga larawan sa dingding, larawan ng masayang sandali, mga medalya ni Danica noong elementarya, at ang framed na diploma ni Leonora mula sa ALS, Alternative Learning System. Sa kabila ng kawalan,
puno ng karangalan ang bawat sulok. Habang binubungkal ni Mang Enrico ang lupa ng kanyang taniman, tumitingin siya sa langit. Panginoon, kung hindi man ako yayaman, sana'y makita ko silang nakangiti, may magandang kinabukasan at hindi inaabuso ng mundo. Hindi niya alam na sa likod ng payapang tanawin ng kanilang bukid, darating ang panahong ang 5 dalaga niyang inalagaan sa hirap ay haharap sa mga pangyayaring susubok sa kanyang paniniwala, pagkatao at pag-unawa. Ngunit sa ngayon, sapat na sa kanya ang marinig tuwing gabi ang tawag ng mga anak na, "Tay, kain na po tayo." At habang kumakain sila sa mahabang lamesang gawa sa kahoy ng niyog, sa ilalim ng ilaw ng gasera, isang bagay lang ang malinaw kay Mang Enrico. Mahal niya ang kanyang mga anak ng higit pa sa sarili niyang buhay. Hindi nagtagal, dumating ang isa sa pinakamatinding pagsubok sa buhay ni Mang Enrico at ng kanyang pamilya. Isang malakas na bagyo, ang bagyong Felina, ang tumama sa kanilang lalawigan. Mahigit 2 araw itong nanalasa, tila galit na galit ang langit, humihiyaw ang hangin, at nilamon ng baha ang halos lahat ng taniman sa paligid. Sa magdamag na pag-ulan, natangay ang mga pananim ni Mang Enrico, palay, gulay, at kahit ang ilang itik na inaalagaan nila sa likod bahay ay hindi na nakita. Kinabukasan, habang tinatanaw ang iniwang putik at wasak na taniman, walang masabi si Mang Enrico. Tahimik lamang siya sa gilid ng palayan, hawak ang kanyang sombrero. Tila pinipigilan ang pagpatak ng luha. "Tay!" mahinang sabi ni Clara habang lumapit at iniabot ang mainit na kape. "Tay, pwede pa naman po tayong magsimula ulit, di ba?" Tumangulang si Mang Enrico. "Oo anak, pero iba na ngayon. Hindi ito tulad dati. Ubos ang lahat, mula binhi hanggang pataba." Sa kabila ng malalim na pangamba, pinilit pa rin niyang bumangon. Dahil wala na siyang naipon, napilitan siyang mangutang sa isang kilalang lender sa bayan. Pumirma siya ng kasulatan na kung hindi siya makakabayad sa loob ng 6 na buwan, maaaring makuha ang "Kung may magagawa po ako, Tay," ani Danica, "marunong na po akong mag-layout sa computer. Baka po makapasok ako bilang assistant sa printing shop sa bayan." Hindi na nakapagsalita si Mang Enrico. Tahimik siyang lumayo sa lamesa at pumasok sa kanyang kwarto. Doon siya umiyak, hindi sa lungkot, kundi sa bigat ng pagmamahal ng mga anak na handang isuko ang pangarap para lamang makabangon silang muli. Lumipas ang mga linggo, nagsimula na ang bagong yugto ng sakripisyo. Araw-araw, maghihiwalay ang magkakapatid sa umaga at sabay-sabay uuwi sa hapon. Pagod, ngunit may ngiti pa rin sa labi. Minsan habang nagbubungkal ng lupa, naramdaman ni Mang Enrico ang matinding kirot sa kanyang likod. "Ag, Diyos ko!" Napasigaw siya habang napaluhod sa damuhan. Dumating si Marga na noon ay may bitbit na basket ng kamote. "Tay!" sigaw nito. "Anong nangyari po?" "Ikaw na muna anak, pakiakyat mo yung gamot sa taas, ang likod ko." Matagal na niyang nararamdaman ang pananakit sa kanyang likod. Ngunit dahil sa pangangailangan ng pamilya, palagi niya itong binalewala. Kaya't mula noon, hindi na siya pinapayagan ng mga anak na magtrabaho mag-isa. Naging bahagi na ng kanilang buhay ang sakripisyo. Bihira na silang kumain ng karne, sinangag at kape na lang tuwing umaga. At kapag may dagdag na kita, pinagsasaluhan nila ang isang lata ng sardinas. Ngunit kahit ganon, ramdam pa rin ang pagmamahalan. Kahit papaano, nakabayad sila ng paunti-unting utang buwan-buwan. Hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Laging paalala ni Leonora sa kanyang mga kapatid. Kung may hirap na yon, may ginhawa rin sa dulo. Isang gabi, habang pinaplansya ni Danica ang mga lumang damit, gamit ang deuling na plansya, kinausap siya ni Mang Enrico. "Anak," aniya, "pasensya ka na kung ganito ang buhay natin. Hindi ko man kayo naibigay sa inyo ang ginhawa. Sana ay wag niyo akong ikahiya." "Hindi po, Tay," sagot ni Danica. "Kayo ang dahilan kung bakit matatag kami. Kaya naming magsakripisyo. Kasi nakita naming ginawa niyo rin yan para sa amin mula pa noon." Ang mga salitang iyon ay tila nagbigay lakas kay Mang Enrico. Kahit pa masakit na ang katawan at wala pa ring katiyakan kung makakabawi sa nawalang ani,
Ipinagpatuloy niya ang pagtatanim ng kamote, papaya at sili sa likod ng bahay. Tinutulungan siya ng mga anak tuwing Sabado. At kapag may sobrang ani, ibinebenta nila ito sa palengke. Minsan, isang dayuhang bumibili ng gulay ang napadaan at napansin ang kanilang tanim. Napakaganda ng ani ninyo, Lolo. Organiko ba lahat ito? Tanong ng matandang Amerikano. Oo, Ginoo. Galing sa likas na lupa. Walang halong kemikal, sagot ni Mang Enrico. Nagpalitan sila ng numero at hindi kalaunan ay nagsimula ang maliit na kontrata sa pagsupply ng organikong gulay sa isang eco-store sa bayan. Maliit pa lamang ang kita, pero ito ang naging unang hakbang nila sa bagong pag-asa. Ang bawat hirap, sakit ng katawan at sakripisyo ay nagsilbing pundasyon ng kanilang pamilya. At sa kabila ng lahat ng pagsubok, napatunayan nila na kahit mahirap, ang pamilyang buo at nagmamahalan ay hindi kayang pabagsakin ng anumang unos. Makalipas ang ilang buwan ng paghihirap, unti-unti nang nakakabangon ang pamilya ni Mang Enrico. Bagamat mabagal, napapanatili nilang bayaran ang pagkakautang sa palengke at konti-konti ring nakakabili ng dagdag gamit sa bahay. Ngunit alam ni Mang Enrico sa sarili niya na hindi habang buhay ay kaya niyang umasa sa lakas ng kanyang katawan. Kaya't isang gabi, habang nakaupo sila sa ilalim ng punong mangga, tinawag niya ang kanyang 5 anak at inilahad ang isang mabigat ngunit makatwirang desisyon. Mga anak, bungad ni Mang Enrico habang pinagmamasdan ang buhay. Kayo ang pinakamahalagang bagay na meron ako sa buhay. Pero alam kong may hangganan ang lakas ko. Hindi ako habang buhay nandito para mag-alaga at magsuporta. Kailangan niyong matutong lumipad, kahit mahirap, kahit masakit sa akin. Tahimik ang mga anak. Tanging mga kuliglig lang ang maririnig. Kaya nais kong hayaan kayong makipagsapalaran sa Maynila, dugtong niya. Kung may pagkakataon kayong matutong tumindig sa sariling paa, ito na yon. Huwag niyong sayangin. Nagkatinginan ang magkakapatid. Si Leonora, bilang panganay, ang unang nagsalita. Tay, handa naman po kami. Hindi namin kayo iiwan. Pero kung ito po ang paraan para makatulong kami ng mas malaki, susubukan po namin. Nagdesisyon silang lahat na magsikap sa lungsod. Sa tulong ni Aling Merly, isang kapitbahay na may kamag-anak sa Maynila, na ipasok si Clara at Isay sa isang fine dining restaurant bilang waitress. Nagkataon na kulang sa staff ang kainan, kaya't agad silang pinanggap. Kinailangan nilang tumira sa isang maliit na kwarto sa likod ng kusina. Kulang sa bentilasyon at amoy mantika palagi, pero tinanggap nila ito bilang panibagong yugto ng buhay. Clara, ang init dito, parang oven? Reklamo ni Isay habang naglalampaso ng sahig. Tiisin mo na lang. Isipin mo si Itay sa bukid. Tayo, may bentilador. Siya araw-araw tanghaling tapat sa ilalim ng araw, sagot ni Clara. Samantala, si Lenora naman ay natanggap bilang home tutor ng isang batang anak ng isang prominenteng pamilya sa Makati. Mahilig siya sa mga bata at likas ang kanyang pagiging matiyaga, kaya't madaling nakuha ang loob ng bata at ng ina nitong si Madam Rivera. Leonora, anak, hindi kita ituturing na kasambahay. Basta't palaging masaya ang anak ko, ikaw ang bahala. Sabi ng amo niyang si Madam Rivera. Salamat po, ma'am. Hindi po ako magpapabaya. Habang lumalalim ang pagkakaibigan nila ng pamilya, hindi niya alam na ang binatang anak ng among babae, si Ethan, ay palaging pinagmamasdan siya mula sa teras habang nagtuturo. Sa kabilang banda, si Marga, ang mahilig mag-ayos at magluto, ay naging assistant ng isang food stylist na may YouTube channel. Sa simula, taga-abot lang siya ng props at tagalinis ng kusina pagkatapos ng shoot. Ngunit sa kalaunan, napansin ang galing niyang mag-layout at umakto sa kamera. Marga, gusto mo bang ikaw na ang humawak ng plating sa susunod na shoot? Maganda ang sensibilidad mo sa kulay, sabi ng stylist. Po, ako po, talaga? Nangingiting tugon ni Marga. Doon nagsimula ang paghubog ng kanyang kumpiyansa. Samantalang si Danica, ang bunsong mas tahimik, ay pinalad na makapasok bilang intern sa isang malaking construction firm.
Sa edad niyang 18, siya ang pinakabata roon. Kaya't madalas siyang minamaliit ng ibang staff. Ngunit hindi siya nagpapadala sa takot. Sumusulat siya ng proposals, nandodrawing ng plano, at inaabot ng 10 oras sa opisina. Bata ka pa, Danica. Hindi mo pa naiintindihan ang mundo ng construction, biro ng senior architect. Hindi ko man po alam lahat ngayon, pero willing po akong matuto, sagot niya, na may ngiti sa mukha ngunit may tapang sa loob. Mabilis lumipas ang mga linggo. Iba't ibang karanasan ang naranasan ng magkakapatid sa lungsod. May kabiguan, may tagumpay, may pagod na hindi kayang tapatan ng sahod, pero lahat ay iniuuwi sa simpleng tawag sa gabi kay Mang Enrico. Tay, kamusta po ang likod ninyo? Tanong ni Isay sa isang tawag. Okay naman ako anak, huwag niyo akong alalahanin. Ang mahalaga, ligtas tayo dyan, sagot ng matanda habang pinipigilang umiyak sa kabilang linya. Bagamat bihira nang makauwi ang mga anak, naging mas malapit sila sa isa't isa dahil sa pangarap. Sa group chat nila, nagsasama-sama pa rin sila gabi-gabi. Nagpapadala ng pictures ng pagkain, nakakatawang customer, at minsan ay selfie habang naghuhugas ng pinggan. Ang bawat isa sa kanila ay humaharap sa bagong mundo na puno ng tukso at pagsubok. Ngunit kahit pa iba-iba ang direksyon ng kanilang mga trabaho at landas, isa lang ang layunin nilang lahat. Makatulong sa ama, bumalik sa kanilang simpleng buhay dala ang tagumpay, at mapanatiling buo ang pangarap ng pamilyang binuo ng sipag, dangal at pagmamahalan. Nang mapalipas ang mahigit 1 taon ng paninirahan at pagtatrabaho sa Maynila, tila lalong umangat ang kabuhayan ng magkakapatid. Lingid sa kaalaman ni Mang Enrico, unti-unti na ring nababago hindi lang ang kanilang kinikita, kundi pati ang takbo ng kanilang damdamin. Sa likod ng mga matatagumpay na kwento at masigasig na pagtatrabaho, may mga lihim silang pilit na itinatago. Mga damdaming dumaan sa pagkakaibigan, naging pagtingin at lumalin sa pagmamahalan. Ngunit tulad ng kahit anong lihim, may hangganan ang pananahimik. Noong Disyembre, 4 na buwan bago sumapit ang kaarawan ni Mang Enrico, bigla na lang napansin ng matanda na nagiging madalang na ang pagbisita ng kanyang mga anak. Kung dati-rati ay may umuuwing 1 o 2 tuwing ikalawang linggo, ngayon ay halos wala nang dumadalaw. Madalas din siyang makakita ng mga instant noodles at vitamin syrup sa padala ng mga anak na hindi naman nila dating binibili. Leonora, parang hindi ka na nagpaparamdam sa group chat. Wala ka bang signal? Tanong ng ama sa isang tawag. Ay, Itay, pasensya na po. Sobrang dami lang po ng trabaho. Hindi po kami sabay-sabay ng schedule. Sagot ng dalaga. Halatang may kaba ang boses. Hindi naman ako nagtatanong tungkol sa trabaho lang, anak. Gusto ko lang malaman kung ayos kayo. Tugon ng matanda. May pag-aalalang nararamdaman, ngunit hindi pa niya lubos maintindihan. Lingid sa kanyang kaalaman, isa-isa sa kanyang mga anak ay dumaranas ng tinatawag nilang panahon ng pagtatapat. Ngunit hindi sa kanya, kundi sa mga lalaking naging bahagi na ng kanilang buhay. Si Clara, isang gabi habang nasa labas ng restaurant, ay nilapitan ni Nathan, ang anak ng may-ari. Clara, mahinahon nitong sabi habang hawak ang kanyang kamay. 2 linggo na nating alam ang tungkol sa pagbubuntis mo. Hindi mo na kailangang itago. Hindi kita iiwan. Pananagutan ko. Pero paano ko sasabihin sa itay ko? Bulong ni Clara, bakas sa mata ang pagkalito. Sabihin mo na lang sa kanya na mahal kita at hindi mo kailangan mag-isa. Sa kabilang dako, si Leonora ay napapadalas ang pagkahilo tuwing umaga. Minsang nakita siya ni Ethan na nakaupo sa gilid ng kama, namumutla. Leo, okay ka lang ba? Tanong nito. Siguro stress lang o baka nahilo sa biyahe. Palusot niya. Pero nang makumpirma niya ang pagbubuntis, umiyak siya sa ilalim ng shower sa kwarto ng kasambahay. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi sa takot. Takot sa magiging reaksyon ng kanyang ama. Iba't ibang araw, iba't ibang lokasyon. Ngunit iisa ang tema. Lahat ng magkakapatid ay nagdalang tao ng halos sabay-sabay. Noong Abril, nagdesisyon ang magkakapatid na umuwi ng sabay sa probinsya. Wala sa plano ni Mang Enrico ang ganitong bisita. Nagulat na lang siya nang makita sa harap ng bahay ang 5 anak.
Bitbit ang kani-kanilang maleta at tahimik ang mga mukha. Walang ngiti, walang sigawan ng Tay gaya ng dati. Anong meron? Tanong ni Mang Enrico habang hawak ang kanyang itak. Kakagaling lang niya sa taniman ng papaya. Nagkatinginan ang mga dalaga hanggang sa si Marga ang unang humakbang pasulong. Itay, kailangan po naming sabihin sa inyo ang isang bagay. Nagkumpul silang 5 sa harapan ni Mang Enrico. Sa ilalim ng bubong na gawa sa pawid, sa tabi ng lumang duyan, doon pumutok ang lihim na matagal na nilang kinimkim. Si Tay, buntis po kaming 5, sabay-sabay na halos mahina nilang pahayag. Natigilan ang matanda. Parang biglang bumagal ang ihip ng hangin. Parang naparalisa ang kanyang paligid. Hindi siya nakapagsalita. Nakatitig lamang siya sa kanila, isa-isa, para bang sinusuri kung ito ay biro lang. Lahap kayong 5, tanong niya, pabulong. Tumango ang bawat isa. Walang gustong tumingin sa kanyang mga mata. Ang dating mapagkumbaba niyang mukha ay ngayon puno ng kalituhan at hinanakit. Tahimik siyang pumasok sa bahay, hindi man lang nagsalita. Napaupo siya sa harap ng altar na kahoy, kung saan nakadisplay ang lumang larawan ng yumaong asawa. Tay, pasensya na po. Hindi po namin sinasadya. Minahal lang po talaga namin sila. Iyak ni Danica sa labas ng pinto. Ngunit hindi lumabas si Mang Enrico ng buong maghapon. Sa loob ng kanyang kwarto, nakatitig lang siya sa kisame, habang dahan-dahang tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Hindi niya sukat akalain na ang mga anak niyang itinaguyod sa hirap at disiplina ay sabay-sabay mabubuntis. At wala man lang siyang ideya kung sino ang ama ng mga bata sa sinapupunan nila. Ngunit sa gitna ng kanyang galit, mas nanaig ang isang tanong sa kanyang isipan. Anong nangyari? Paano ito nangyari sa mga anak ko? Hindi naging madali para sa magkakapatid ang panahong lumipas matapos nilang ipagtapat sa kanilang ama ang sabay-sabay na pagbubuntis. Ilan araw ring halos walang imik si Mang Enrico. Wala siyang imik sa hapagkainan. Hindi tumatanggap ng tawag. At kahit ang paborito niyang tanim sa likod bahay ay napabayaan. Kung dati puno ng tawa at mga kwento ang kanilang hapunan, ngayon ay tanging kaluskos ng kubyertos at buntong hininga ng mga anak ang maririnig. Pasensya na po, Tay, mahinang sabi ni Leonora minsang gabi habang nagluluto siya ng sinigang. Gusto po naming magpaliwanag kung papayagan niyo. Hindi sumagot si Mang Enrico. Tumayo lamang siya, iniwan ang mesa at pumasok sa kanyang silid. Sa likod ng pinto, dahan-dahang napapikit ang matanda. Sa totoo lang, hindi siya galit. Nasasaktan siya, oo. Pero mas nangingibabaw sa kanya ang takot. Takot na baka hindi seryoso ang mga lalaking nakabuntis sa kanyang mga anak. Takot na baka sa huli? Maiwanan ng mga ito, mag-isa at masaktan pa ng mas malala. At doon nagsimula ang pagsisiwalat ng mga kwento. Isa-isang lumapit ang magkakapatid sa kanilang ama sa mamasusunod na araw. Hindi upang magpalusot o humingi ng pahintulot, kundi upang magpakatotoo. Upang ibahagi kung paanong nagsimula, lumalim at naging bahagi ng kanilang buhay ang mga binatang minahal nila. Si Leonora ang unang nagsalita. Sa ilalim ng puno ng mangga, naupo siya sa tabi ni Mang Enrico habang pinapanday nito ang isang sirang upuan. Tay, si Ethan po. Siya po ang ama ng dinadala ko. Anak po siya ng among tinuturuan ko, yung bata po sa Makati. Noong una, hindi ko po alam na bumalik pala siya mula sa Amerika. Tahimik po siya. Laging nasa teres lang. Minsan lang din makipag-usap. Inalala ni Leonora ang mga gabi kung saan magkasama silang nagkakape ni Ethan habang pinapanood ang batang tinuturuan niya na natutulog na. Minsan, habang pinupunasan niya ang baso, nagsalita ito. Hindi ka ba napapagod, Leonora? Hindi naman. Mas mabuti ng pagod sa trabaho kaysa sa walang silbi. Ang ganda mo kapag seryoso kang nagtatrabaho. Doon nagsimula ang panibagong ritmo sa puso ni Leonora. Isang tibok na matagal nang hindi niya naramdaman. Hindi ito pilit. Hindi rin ito madalian. Lumalim ang kanilang samahan, hindi sa pamamagitan ng mamahaling regalo, kundi sa mga simpleng pag-alala, mahahabang kwentuhan, at katahimikan na puno ng pag-unawa. Samantala, si Clara, ang palangiti at malambing na dalaga, ay binuo rin ang sariling kwento. Nakilala ko po si Nathan sa restaurant. Tay,
Anak siya ng may-ari, pero hindi niya agad sinabi. Akala ko isa lang siyang trainee sa kusina. Dumaan sila sa maraming araw ng pagbibit-bit ng tray, paglilinis ng mesa at pagbati sa mga customer. Si Nathan, bagamat mayamang lalaki, ay hindi nag-atubiling magtupi ng apron, maglampaso ng sahig at magpahuli sa uwi para lamang matulungan si Clara. Ang tunay na kayamanan, Clara, sabi niya minsan, ay yung kaya mong ngumiti kahit abot kilikili na ang mantika sa katawan. Hindi inaasahan ni Clara na mapapamahal siya sa binatang iyon. Lalo na nang minsang umulan ng malakas, habang pauwi siya, hinatid siya ni Nathan sa barong-barong na inuupahan nila. Hindi ito tumawa, hindi nagtaka, bagkus sumama siya sa loob at doon sila nagkwentuhan buong gabi habang kumakain ng tinapay. Si Isay, ang palaban sa magkakapatid, ay may mas maikling kwento pero hindi kulang sa lalim. Si Lucas Putay, siya po yung vlogger na palaging kumakain sa restaurant namin. Akala ko arte lang yung mga video niya, pero totoo po pala ang concern niya. Nagsimula ang lahat sa isang viral na video. Nakuhanan ng kamera si Isay na tinutulungan ng isang batang kulubi na gustong bumili ng juice. Walang kaalam-alam si Isay na nandoon si Lucas. Ilang araw matapos mailabas ang clip, sinadya siya nito at inaya sa isang pananghalian. Hindi mo alam kung gaano mo ako binago, Isay, sabi ni Lucas. Ang mundo ko ay puro view count. Pero nung nakita kita, narealize kong may mas mahalaga kaysa sa kamera, tao. Si Marga, sa kabilang banda, ay masalimuot ang naging karanasan. Si Brandon po, Tay, yung food stylist na nag-hire sa akin. Hindi ko po inakala na anak pala siya ng may-ari ng isang chain ng restaurants. Si Brandon ay mapagmataas noona. Laging pulido ang damit, metikuloso sa bawat galaw. Pero kay Marga niya nakita ang totoong lasa ng pagkain, mula sa pagluluto ng sinangad hanggang sa pagsisilbi ng lumpiang Shanghai na gawa sa tira-tira sa ref. Your food doesn't need to be perfect, Marga, sabi ni Brandon minsang gabi. It just needs to be real. At si Danica, ang bunsong mas tahimik ngunit matapang, ay huling nagbahagi ng kwento. Si Caleb po, siya po ang CEO sa firm. Hindi ko po alam na siya na pala yun. Nung una, akala ko suplado. Pero nung nahuli niya akong umiiyak sa CR, hindi siya nagalit. Tinabihan lang niya ako at sinabing, okay lang na maging mahina minsan. Sa mga sumunod na linggo, naging mentor niya si Caleb. Hanggang sa hindi na lang plano ang pinag-uusapan nila, kundi mga pangarap, pamilya at takot. Isang araw, nag-aya ito sa isang feeding program sa Tondo. Doon niya nakitang may puso pala ang binata sa likod ng matigas na itsura. Sa pagsasalaysay ng mga anak, tahimik lang si Mang Enrico. Ngunit sa puso niya, unti-unting bumabalik ang tiwala. Hindi pa siya handang magpatawad ng buo, ngunit ramdam niyang hindi bunga ng kapusukan o kapilyahan ang nangyari. Bagkus, ito'y mga pusong natutong magmahal ng tahimik, totoo at buong-buo. At sa isang sandaling hindi niya inaasahan, bigla siyang napangiti. Kung ganito pala magmahal ang mga anak ko, baka hindi rin naman sila pinili ng kung sino-sinong lalaki. Bulong na sa sarili. Baka sila rin ay pinili ng kapalaran. Sa isang lungsod na laging abala at hindi natutulog, 5 binata ang halos sabay-sabay na nakaramdam ng isang bigat na hindi pa nila kailanman kinaharap. Ang katotohanang magiging ama na sila. Sa edad nilang nasa kalagitnaan ng 20s, karamihan sa kanila ay abala sa pagtatayo ng negosyo, pamamahala ng yaman ng pamilya, at pagbuo ng sariling pangalan sa mundo ng negosyo. Ngunit sa araw na nalaman nilang sabay-sabay ding nagdadalang tao ang 5 babaeng pinakamamahal nila, tila naglaho ang lahat ng mga tagumpay na iyon. Ang naging sentro ng kanilang mundo ay ang mga babaeng iyon at ang buhay sa sinapupunan ng mga ito. Sa isang pribadong restaurant sa Taguig, nagkita-kita sila. Isa lang ang pakay ng pulong na iyon. Ang magsalita, magplano at panindigan ang kanilang responsibilidad. Alam kong hindi ito magiging madali, ani Ethan, habang nakatingin sa mesa. Pero hindi rin natin pwedeng takasan ang katotohanan. Mga lalaki tayo, at higit sa lahat, mahal natin sila. Tumango si Nathan, at hindi lang sila, may buhay sa loob nila. Hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko na walang ama.
hindi na nating mababago ang nangyari. Sabat ni Lucas, ang vlogger na palaging may makulit na ngiti sa social media. Ngunit na yon ay seryoso ang mukha. Pero kaya pa nating itama ang direksyon ng buhay nila at ng atin. Maging si Brandon na kilala sa pagiging metikuloso at bihirang magsalita ng personal ay ngayon ay tila mas tahimik pa sa dati. Ngunit sa unang pagkakataon nagsalita siya hindi bilang food stylist, kundi bilang isang lalaking natutong lumambot ang puso. Minahal ko si Marga hindi dahil sa itsura niya o talento niya sa presentasyon, aniya. Minahal ko siya kasi sa lahat ng taong nakilala ko, siya lang ang nagturo sa akin kung paano pahalagahan ang simpleng bagay. Hindi ko siya iiwan. Si Caleb na pinakamatanda sa kanilang 5 at CEO ng isang kilalang real estate firm ay nakatingin lamang sa bintana. Nang magsalita siya, mababa lang ang boses ngunit buo. Sa loob ng kumpanya, kaya kong i-lead ang daan-daang empleyado. Pero nitong mga huling buwan, natutunan kong hindi leadership ang sukatan ng pagiging lalaki, kundi kung paano mo pinaninindigan ang mahalaga sa'yo. Paninindigan ko si Danica at ang anak namin. Nagkatinginan silang 5. Doon pa lang nila lubos na na-realize ang kabigatan ng koneksyon na meron sila ngayon. Hindi lang bilang magkaibigan, kundi bilang mamalalaking iisang layunin. Ang manindigan para sa pamilya. Hindi sinadya, ngunit tila itinadhana. Lahat sila ay anak ng mayayamang pamilya. Ngunit ngayon, haharapin nila ang isang mundo na mas komplikado kaysa negosyo. Ang mundo ng pamilya ni Mang Enrico. May proposal ako, sabi ni Nathan habang binubuksan ang laptop. Magpunta tayo sa kanila. Sabay-sabay, walang tago, walang pasaring. Sabay natin harapin ang ama nila. Sure ka ba? Anong ni Lucas? Kilala ko si Isay. Medyo matapang yung tatay nila, di ba? Tumawa si Brandon. Mas matapang pa sa kanya yung kuya kong general. Pero pinakiusapan ko pa rin. Kaya ko rin yan. Nagdesisyon silang 5 sabay-sabay bumisita sa probinsya. Hindi ito dramatikong desisyon. Hindi rin ito para lang magpakitang tao. Ito ay desisyon na pinanday ng pangunawa, takot, at higit sa lahat, pagmamahal. Bago sila umalis, nilapitan muna nila ang kani-kanilang mga magulang para ipagtapat ang totoo. Hindi naging madali ang mga usapan. May sumigaw, may umiyak, may nanahimik sa pagkabigla. Pero sa huli, sinamahan pa rin nila ang kanilang mga anak. Tiningnan nila ito hindi bilang kahihiyan, kundi bilang pagkakataon para itama ang dapat itama. Dad, ayokong itago sa inyo. Magiging ama na ako, sabi ni Ethan sa kanyang ama, isang kilalang doktor sa Maynila. Napatingin lang ito sa kanya at tumango. At kaya mo bang panagutan yan? Buong buo, sagot niya. Dahil hindi ito pagkakamali para sa akin, isa itong panibagong simula. Bumuo sila ng plano para sa pagbisita sa probinsya. Isang Sabado ng umaga, nagsimula silang bumiyahe, sakay ng 5 magagara ngunit hindi mapagmataas na SUV. Bawat sasakyan ay may dalang regalo hindi para ipagyabang, kundi para ipakita ang respeto. Mga bigas, prutas, gamot, laruan ng bata at ilang gamit sa bahay. Hindi nila alam kung paano sila tatanggapin, ngunit isa lang ang malinaw. Handa silang mapahiya, masigawan, o kahit mapalayas, basta't marinig sila ni Mang Enrico. Kung kailangan naming magbanat ng buto sa bukid para lang pagkatiwalaan niya tayo, gagawin ko, ani Caleb. Hindi lang ako CEO dito, isa akong magiging ama at magiging manugang. Habang binabaybay nila ang maputik na daan, papasok sa barangay ni Mang Enrico, dama nila ang kabog ng dibdib. Hindi dahil sa takot sa matandang magsasaka, kundi sa bigat ng kasaysayan nilang bubuksan. Hindi ko akalaing ganito pala ang pakiramdam ng mamamanhikan. Biro ni Lucas habang nakatingin sa luma at masungit na tanawin ng palayan. Mas mabuti nang kabahan tayo ngayon, sagot ni Nathan. Kaysa tumanda tayong hindi pinanindigan ang mga anak natin. Sa huling ikot ng daan, tanaw na nila ang maliit na bahay kubo sa may gilid ng palayan. Maraming tanong sa kanilang isipan. Tatanggapin ba sila? Palalayasin? O baka sakaling may puwang pa sila sa buhay ng pamilyang matagal nang nabubuhay sa dangal? Hindi pa nila alam ang isasagot. Pero isang bagay ang sigurado, handa silang lahat. Isang umaga ng linggo,
Habang abala si Mang Enrico sa pag-aalaga ng kanyang mga tanim sa likod bahay, narinig niya ang sunod-sunod na busina sa harap ng kanilang bahay. Hindi matinis na tunog ng tricycle, kundi malalim at buo, halatang mula sa malalaking sasakyan. Inihinto niya ang pagdidilig at bahagyang napakunot ang noo. Sa baryong iyon, bihira ang dumadaan na mamahaling sasakyan, lalo na pa kung sabay-sabay. "Leonora, Clara, silipin niyo nga kung anong ingay ang nasa harapan?" Sigaw niya habang binababa ang timba ng tubig. Ngunit nang walang sumagot, siya na mismo ang lumakad palapit sa harapan ng kanilang bahay. At doon niya nasilayan ang tanawin na hindi kailanman pumasok sa kanyang isipan. 5 SUV na itim, mamahalin at kintab, nakapark sa gilid ng kalsada, at bumaba mula sa mga ito ang 5 binatang, pormal ang bihis. Lahat ay naka-white polo, pantalon na maayos, at sapatos na mukhang sa kanyang harap. Nakatayo ngayon ang 5 lalaking may hitsura, may postura, ngunit nakayuko. Tila mga batang inaaming may kasalanan. "Ako po si Ethan, Ginoong Enrico," mahinang bati ng binata habang nakatingin sa lupa. "Ako po ang ama ng dinadala ni Leonora." Sunod-sunod ang pagpapakilala. "Ako po si Nathan, sa anak niyo pong si Clara," wika ng isa. "Lucas po, kay Isay. Brandon po, kay Marga. At ako naman po si Caleb, kay Danica." Walang ni isang nagmalaki. Walang tumingin ng diretsyo sa kanya sa simula. Lahat sila'y puno ng respeto at kaba. Hindi agad nakapagsalita si Mang Enrico. Sa loob ng isang iglap, ang mundo niya ay tila binaligtad. 5 lalaking bilyonaryo ngayon ay nasa harap niya, nakitiusap na pakinggan siya. Hindi siya sumagot. Bagkus, tumalikod siya at marahang naglakad papasok ng bahay. Napatigil ang lahat. Tahimik. Pati ang mga kapitbahay ay hindi alam kung ano ang magiging reaksyon ng matanda. Ngunit makalipas ang ilang minuto, bumalik si Mang Enrico. Sa kanyang kamay ay isang bangkong kahoy. Inilapag niya ito sa lilim ng puno ng mangga. "Sige," ani niya, habang tinititigan ang bawat isa. "Kung totoo ang sinasabi niyo, umupo kayo at magpaliwanag kayo, isa-isa." Hindi isang galit na boses ang ginamit niya. Hindi rin ito malumanay. Ito ay boses ng isang amang hindi naghahanap ng palusot, kundi katotohanan. Naupo si Ethan sa harapan. Malumanay ngunit diretsyong nagsalita. "Hindi po namin inasahan ang lahat ng ito. Ang totoo po, hindi man kami nakapagpaalam sa inyo noon, pero seryoso po ako sa anak ninyo. Mahal ko si Leonora. At ngayon pong malapit na siyang maging ina, gusto ko pong panindigan lahat, hindi lang ang bata, kundi ang pamilya niya. Kasama kayo roon, Ginoo." Isa-isa silang nagsalita. At bawat kwento ay puno ng pagsisisi, hindi sa pagkakabuntis, kundi sa kakulangang paggalang sa ama ng mga babaeng minamahal nila. Humingi sila ng tawad. Hindi nila sinisisi ang panahon. Hindi sila nagpalusot. Lahat sila'y may dalang plano. Handa silang magpakasal. Magtayo ng buhay sa tabi ng pamilya ng kanilang minamahal. At higit sa lahat, suportahan hindi lang sa pera, kundi sa oras, malasakit at dangal. Habang nagsasalita si Caleb, napansin niyang umiikot ang mata ni Mang Enrico sa mga kamay nila. Malinis, walang bakas ng trabahong pisikal. Hindi iyon para husgahan sila, kundi para timbangin kung tunay ba ang intensyon ng mga ito. Pagkatapos magsalita ng huli, katahimikan ang bumalot sa paligid. Pati ang mga manok sa kabilang bakuran ay tila natahimik. Huminga ng malalim si Mang Enrico. Tumayo siya at tumingin sa kanilang 5. Ang paglalaki, aniya, hindi sinusukat sa bigat ng wallet. Sinusukat yan sa lalim ng paninindigan. "Hindi ko kayo kailanmang hinihingan ng ginto, pero hinihingi ko ang isang bagay na hindi mabibili. Panahon at respeto." Walang umimik. Isa-isa silang tumango. "Hindi ako basta nagbibigay ng tiwala. At hindi ko rin basta ibinibigay ang kamay ng mga anak ko sa kahit sinong may kotse at gwapo ang muka. Kaya kung seryoso kayo, humanda kayo sa tunay na pagsubok.
Nagkatinginan ang 5 binata. Ginoo, handa po kami, sagot ni Ethan. Kahit ano pong kailangan, kahit anong ipagawa nyo, basta't patunayan namin ang sarili namin. Hindi napigilan ng ilang mga kapitbahay ang mapaluha. Sa mundo kung saan bihira na ang lalaking naninindigan, ngayong araw, 5 sabay-sabay na humarap sa isang ama. Walang yabang, walang tasinungalingan, at handang magpangumbaba. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming buwan, napansin ni Leonora, habang napasilip mula sa bintana, ang kauna-unahang maliit na ngiti sa mukha ng kanyang ama. Hindi pa ito ganap na kapatawaran, pero isa itong senyalis na sa pagitan ng galit at pangunawa, may puwang pa para sa pagbabago. Kinabukasan ng pagdating ng 5 binata, maagang gumising si Mang Enrico. Wala siyang imik habang naghahanda ng kapeng barako sa dapug. Subalit bakpas sa kanyang mga kilos ang lalim ng pag-iisip. Ang gabing lumipas ay tila isang mabigat na panaginip. Isang sunod-sunod na tagpo ng mga lalaking umamin ng kasalanan, nagsabing mahal nila ang kanyang mga anak at humarap sa kanya na walang pag-aalinlangan. Ngunit para sa isang ama na dekadang inalagaan ang kanyang mga anak na parang babasaging alon, hindi sapat ang pagharap lang. Kailangang maramdaman niyang totoo ito. Hindi lang dahil may dinadalang bata ang kanyang mga anak, kundi dahil handa silang buuin ang bagong pamilyang hindi niya pinlano, pero ngayoy kailangan niyang tanggapin. Pagkaluto ng kapeng iniinom niya tuwing umaga, tinawag niya si Leonora. Sabihin mo sa kanila, magkita-kita tayo sa ilalim ng punong mangga. May pag-uusapan tayo. Wala ring imik si Leonora kundi tango. Halatang kabado siya, pero kita rin ang bahagyang pag-asa sa kanyang mga mata. Ilang minuto ang lumipas at nakapwesto na ang 5 binata sa harap ni Mang Enrico. Nasa gilid naman ang 5 magkakapatid, pinipigilan ang halatang tensyon sa dibdib. Ang ilang kapitbahay ay nakiyusyoso rin mula sa malayo, hindi para makialam, kundi dahil saksi na rin sila sa bawat yugto ng buhay ni Mang Enrico at ng kanyang mga anak. Tahimik muna ang matanda bago ng salita. Alam nyo, hindi ito madali para sa akin, panimula niya. Buong buhay ko, tinrabaho ko ng husto para itaguyod ang 5 batang yon. Walang nanay, walang kakuwang sa buhay. Ako lang ang nagtanim, nag-ani, nag-alaga, nagturo sa kanila ng tama at mali. Tumingin siya sa mga binata. Kaya't nang malaman kong sabay-sabay silang nabintis, para akong binagsakan ng langit at lupa. Akala ko, ako ang may kasalanan, na nagkulang ako, na hindi ako naging sapat. Bumuntong hininga si Mang Enrico bago ituloy ang salita. Pero kahapon, nakita ko kayo. Hindi bilang mga anak ng mayayamang pamilya. Hindi bilang mga binatang may mamahaling kotse, kundi bilang mga batang lalaking lumuhod, humarap at nagtakumbaba. At hindi madali yon. Unang lumapit si Ethan. Hawak niya ang isang lumang sobre. Ginoo, ito po ang sulat mula sa ina ko. Hindi niya po kami sinamahan ngayon, pero nais po niyang iparating na buo ang suporta niya sa amin at sa desisyong gustuhin namin si Leonora bilang bahagi ng pamilya. Alam kong hindi pa ito sapat, pero isa po itong patunay na hindi kami umaasa lang sa salita. Tinanggap ni Mang Enrico ang sobre at tumango ng bahagya. Sunod na lumapit si Nathan. Ako po, wala pong sulat, pero may dala po akong plano. Plano para sa isang maliit na negosyo para sa mga anak ninyo. Kung hindi niyo po tatanggapin ang tulong para sa inyo, sana po tanggapin niyo ito para sa mga magiging apo niyo. Ipinakita niya ang tablet kung saan naka-layout ang detalyado at realistic na plano para sa isang sari-sari store at online delivery na maaaring patakbuhin ng mga kapatid ng kanyang nobya sa tulong ng kanilang kumpanya. Si Lucas naman ay nagbitbit ng kamera, hindi para mag-vlog, kundi para ipakita ang isang video. Ginoo, hindi ko po intensyon na gawing content ang pamilya niyo. Pero gusto ko pong iparating na mula nang makilala ko si Isay, nagbago ang perspektibo ko. Ito pong video ay hindi para sa publiko, para lang po sa inyo. Ipinakita niya ang video compilation ng mga araw na magkasama sila ni Isay.
Mga simpleng araw ng pagtulong sa lansangan, paglilinis ng bahay at pagmumuni-muni sa isang park. Tahimik lang si Mang Enrico habang pinapanood ito. Sa huli, pinatay ni Lucas ang kamera at yumuko. Pasensya na po kung hindi man sapat ang mga ginawa ko noon. Pero handa po akong bumawi, hindi lang kay Isay, kundi sa inyo. Brandon, bagamat tahimik pa rin, ay inilabas ang isang kahon na may lamang mga sulat. Lahat ay handwritten. Ginoo, simula nang malaman kong buntis si Marga, araw-araw akong sumusulat sa anak ko. Hindi pa man siya lumalabas. Pinipilit ko nang maging tatay. Gusto ko pong patunayan sa inyo na hindi lang ito biglaang responsibilidad. Pinaghahandaan ko po ito. At si Caleb, ang pinakahuli, ay lumapit na walang dala kundi sarili. Wala po akong sulat, wala rin po akong video, pero ang meron ako, yung pangalan ko. At handa akong bitawan yon kung yon ang kinakailangan para mapaniwala ko kayong hindi ko iiwan si Danica. Tumingin siya sa dalaga. Hindi ko siya mamahalin kung hindi ko rin kayang mahalin ang pamilyang bumuo sa kanya. Kaya't kung kailangan kong tumira dito ng ilang buwan, gawin ko pong gagawin. Basta makita niyong totoo ako. Sa wakas, napaluha si Mang Enrico. Hindi siya umiiyak dahil sa awa o galit. Umiiyak siya dahil sa dami ng taon niyang tiniis ang hirap. Ngayon lang siya nakaramdam na may ibang handang makiisa sa bigat ng kanyang mundo. Mga hindi niya kadugo, pero handang magpakumbaba para sa mga anak niya. Hindi pa ako nagbibigay ng basbas, sambit ni Mang Enrico sa gitna ng katahimikan. Pero isa lang ang masasabi ko sa ngayon, nakita ko ang sinseridad ninyo. At kahit hindi ako ang nagdesisyon sa simula ng lahat ng ito, baka naman, ako pa rin ang maging gabay sa bagong simula ng pamilya ninyo. Tumayo si Ethan at tahimik na yumuko. Sumunod ang apat. Walang engrandeng eksena, walang yakapan. Pero sa pusod ng katahimikan, ang paghingi ng tawad ay tinanggap. Hindi pa buo, pero may simula. At para kay Mang Enrico, iyon ang pinakamahalaga. Makalipas ang 3 araw mula nang humarap ang 5 binata at humingi ng tawad, tila muling nanumbalik ang katahimikan sa bahay ni Mang Enrico. Ngunit sa ilalim ng panlabas na katahimikan na iyon, may umuusbong na matinding pagninilay. Hindi siya dalip, hindi rin siya lubos na kumbinsido. Ngunit sa edad niyang 65, natutunan na niyang ang mga desisyong may kinalaman sa pamilya ay hindi minamadali. Lalo na't ang hinaharap ng kanyang mga anak at magiging apo ang nakataya. Nais niyang makita ang higit pa sa mga salitang magaganda. Sa buong buhay niya, ang respeto ay pinapanday ng gawa, hindi ng pananalita. At ngayon, kung talagang sinsero ang mga binata, kailangan nilang patunayan iyon, hindi sa lungsod kung saan sila hari, kundi sa lupa kung saan siya mismo ay matagal nang alipin ng pagsasaka at kahirapan. Habang nakaupo sa harap ng kanyang kubo, kausap si Clara na noon ay naglilinis ng palanggana. Tinanong ni Mang Enrico, "Anak, sa palagay mo ba? Handa silang magsimula ng buhay dito?" Napalingon si Clara, bahagyang nag-alangan. "Tay, hindi ko po alam. Pero nakita ko po sa mata ni Nathan, parang hindi lang po siya handang magsalita. Handa rin po siyang makinig." Tumango si Mang Enrico. "Yan ang kailangan kong malaman." Kinabukasan, tinipon niya ang 5 binata sa ilalim ng punong mangga kung saan sila unang humarap sa kanya. Nakaupo siyang muli sa bangkong kahoy, nakasombrero at hawak ang lumang tungkod na gawa sa kawayan. "Mga iho," panimula niya habang tinititigan ang bawat isa, "hindi ako nagmamadali sa desisyon. Pero kung kayo nga'y totoo sa mga sinasabi ninyo, may hinihiling kong kondisyon. Walang umimik. Lahat ay seryosong nakikinig. Gusto kong tumira kayo dito, hindi sa mga resort, hindi sa mga hotel. Sa kubo kung saan lumaki ang mga anak ko. Makisama kayo sa amin. Kumain ng pagkain naming walang sawsawan. Magbanat ng buto sa bukid. Mag-igib ng tubig mula sa poso. At matulog sa banig." Napatingin ang mga binata sa isa't isa. Hindi dahil sa pagtutol, kundi dahil sa gulat. Hindi nila inaasahan na haharap sila sa ganitong uri ng pagsubok. Ngunit si Ethan ang unang tumango. "Ginoo,
kung yan po ang tanging paraan para mapatunayan naming hindi kami tatakbo sa responsibilidad, gagawin po namin. Sinundan siya ng sabay-sabay na pagsang-ayon ng 4 na iba at doon, pinangiti ni Mang Enrico ang sarili, hindi dahil nakuha niya ang gusto niya, kundi dahil alam niya may simula na. Ipinakita niya sa kanila ang mga bahagi ng bukid na kanya pa ring inaasikaso kahit may edad na. Isang maliit na taniman ng kamote, bakuran ng saging, manukan na may kaunting itik, at ang kanyang lumang palay storage. Isa-isa niyang ipinakilala ang mga lugar na iyon na parang bahagi ng kanyang katawan. Bawat isa sa inyo, may kanya-kanyang assignment, ani niya. Ethan, sa palayan ka. Nathan, sa manukan. Lucas, ikaw sa kusina. Tingnan natin kung kaya mong magluto kahit walang kuryente. Brandon, sa pagbibisikleta ng paninda sa palengke. At si Caleb, ikaw sa pag-igib ng tubig. Tingnan natin kung kayang panindigan ng mga malalambot niyong palad ang buhat ng 1 galon. Hindi ito panunok. Si Brandon ay inabot ng 2 oras sa pagdala ng 3 bayom sa palengke dahil wala siyang alam sa pagbabalance ng bisikleta sa masikip at mabatong daan. Si Nathan ay nakagat ng manok habang naglilinis ng kulungan. Si Caleb naman ay nadulas sa damuhan habang nag-iigib. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, wala ni isa ang umatras. Lahat ay bumangon kinabukasan. Lahat ay sumabak muli. Unti-unti natuto silang magtimpi, makisama at umayon sa ritmo ng simpleng pamumuhay. Hindi sila pinilit, hindi sila binantayan, pero sa bawat galaw nila ay nakatingin si Mang Enrico, tahimik, obserbador at palihim na humahanga sa kanilang pagsisikap. Tay, si Nathan po, kahapon nagpagamot ng manok na nasugatan. Ginamit po niya yung sariling pera para lang maibalik sa kulungan. Bulong ni Clara habang naglalaba. Si Ethan po, nagpatayo ng maliit na bubungan sa palayan para raw hindi po kayo mainitan habang nagbabantay ng tanim. Dagdag ni Leonora. Si Lucas po, nagtanim ng luya sa likod ng kusina. Sabi niya para raw may pampalasa ang adobo ko. Sabay tawa ni Isay. At sa mga simpleng kilos na iyon, unti-unting nabubura ang alinlangan sa puso ni Mang Enrico. Hindi niya pa binibitawan ang lahat ng bigat sa dibdib niya. Pero sa tuwing nakikita niya ang mga lalaking dati estranghero sa kanya, na yon ay marunong ng magdasal bago kumain, magmano sa kanya tuwing umaga, at tumulong kahit hindi inuutusan. Alam niyang may pag-asa ang hinaharap ng kanyang pamilya. Isang gabi, habang nag-ayayos ng lambat si Mang Enrico sa gilid ng bahay, lumapit si Caleb. Wala siyang dalang regalo, ni hindi siya nagsalita agad. Naupo lang siya sa tabi ng matanda. Ginoo, salamat po, sambit niya sa wakas. Salamat po sa pagkakataong mapatunayan ko na kaya kong maging bahagi ng buhay niyo, hindi lang sa papel kundi sa gawa. Hindi siya sinagot ni Mang Enrico, pero sa sumunod na araw, nang may maghatid ng mga bisita mula bayan. Isang eksenang hindi malilimutan ang naganap. Makikita si Ethan na may bitbit na patubig, si Nathan na nagpapakain ng manok, si Lucas na nagluluto ng lugam, si Brandon na nag-aayos ng motorsiklo ng tindera, at si Caleb na buhat-buhat ang 2 galon ng tubig. At si Mang Enrico, nakaupo lang sa bangko, nakangiti sapagkat sa wakas, nakita niya hindi lang mga lalaki ang dumating sa kanyang bahay, kundi mga lalaking handang tumayo bilang mga ama, asawa at anak sa kanya. Bagamat tila unti-unti nang natutunaw ang pader ng pagdududa ni Mang Enrico sa mga binata, hindi niya pa rin tuluyang ibinababa ang kanyang bantay. Sanay siya sa mga panahong may pangakong maganda sa simula pero nauuwi sa pagkabigo. Sa mga taon ng kanyang buhay, marami na siyang nakilalang maggagaling sa salita, ngunit mahina sa gawa. Kaya't bilang isang ama, alam niyang may karapatan siyang siguraduhin hindi lamang ito isang pagpapakitang tao, na ang mga salitang paninindigan, pagmamahal at pamilya ay hindi lamang bunga ng emosyon, kundi ng ugali, disiplina at pagkatao. Kaya't sa kanyang sariling paraan, nagsimula siyang gumawa ng mga lihim na pagsubok. Hindi niya ito ipinagtapat sa kanyang mga anak, lalong hindi sa mga binata. Tahimik niyang isinaayos ang bawat hakbang at masinsin niyang minamanan ang magiging tugon ng bawat isa. Unang araw ng kanyang plano, tinawag niya si Ethan ng maaga pa lang.
Ethan, may lalakarin ako sa bayan. Iwan ko muna sa'yo tong palayan. Hindi ko lang alam kung may darating na bumibili ng palay ngayon. Baka makipag-usap ka kung sakali. Tumango si Ethan kahit kita sa mukha niya ang kaba. Opo, Ginoo, aasikasuhin ko po. Umalis si Mang Enrico pero hindi siya talaga lumayo. Umupo lang siya sa kabilang bahagi ng palayan sa likod ng makapal na tubo. Pinagmamasdan si Ethan mula sa malayo. Doon niya nakita kung paano hinarap ng binata ang tatlong kalalakihang dumating at nagtanong tungkol sa presyo ng palay. Kung sa presyo po ang usapan, ani Ethan sa mga ito, hindi ko po kayang magdesisyon mag-isa. Hindi po ako may-ari. Pero kung gusto niyong makipagkita ulit bukas, andito na po si Mang Enrico. Matapos ang usapan, tinanggihan ni Ethan ang alok na paunang bayad at pinauwi ang mga lalaki ng maayos. Doon pa lang, isang marka ng respeto ang nakita ni Mang Enrico. Hindi siya pinangibabawan, ni hindi pinakialaman ang bagay na hindi kanya. Kinabukasan, si Nathan naman ang sunod. Pinaglinis ni Mang Enrico ng buong kulungan ng manok. Sabay sabing, pagkatapos mo, may lalaking darating para bumili ng sisiw. Bahala ka nang makipag-usap. Hindi ko na kayang lumabas. Masakit ang tuhod ko. Pag-alis ng matanda, nakapwesto na siya sa kabilang bakod, tago sa lilim ng punong duhat. Doon niya narinig ang buong usapan ni Nathan at nang mamimiling si Mang Ben, isang kilalang maramot na buyer na kilala sa panluloko sa presyo. 1.5 piso lang yan kada sisiw, bata. Sambit ni Mang Ben. Asensya na po, pero hindi po ganon ang usapan nila Itay Enrico. Kung gusto niyo po, pwede pong balik na lang kayo kapag andito na siya? E di wag na lang, sagot ng matanda, sabay talikod. Hindi nagpatinag si Nathan. At mula sa kabilang bakod, tahimik na tumango si Mang Enrico, muling natuwa. Sa mga sumunod na araw, pinatesting niya ang iba pa. Si Lucas ay sinadyan sabihan ni Aling Bebang, isa sa kanilang kapitbahay na kilalang tsismosa, ng maling impormasyon tungkol sa oras ng misa. Sinabi nito na 12:00 ng tanghali ang misa para masilip kung gugustuhin pa rin ng binatang si Mama kahit na mainit ang araw. Ngunit kahit pawisan at pagod, si Lucas ay dumating nang nakapolo at dala ang lumang Biblia ng anak ni Isay. Ako na lang po ang magpapaypay sa inyo, Nay. Aniya kay Aling Bebang habang hinihintay ang simula ng misa. Sa bandang bahay naman, si Brandon ay inatasang gumawa ng simpleng kahoy na upuan sa ilalim ng puno ng santol. Pinaayos ito ni Mang Enrico na parang simpleng gawain lamang. Ngunit ilang oras pa lang ang nakalilipas, dumating si Mang Kato, ang matandang karpintero sa lugar, at sinadya ni Mang Enrico na dumaan doon. Anong ginagawa mo, iho? Tanong nito kay Brandon. Upuan po, pinagagawa po ni Mang Enrico. Pero mali ang anggulo mo, hindi yan tatagal sa ulan. Tahimik lang si Brandon. Sa halip na sumagot ng palusot, humingi siya ng tulong. Pwede po ba kayong tumabi sa akin? Turuan niyo po ako, kahit konti lang. Kinagabihan, iniabot sa kanya ni Mang Enrico ang isang tasa ng kape. Walang salita, pero sapat na ang pagkakatitig niya sa binata para maunawaan ni Brandon. Pasado siya. Pinakahuli sa lahat, si Caleb. Sadyan hinayaan ni Mang Enrico na matuyuan ng tubig ang poso sa tapat ng bahay upang pilitin ang binatang kumakyat ng burol, humakot ng tubig mula sa batis na 5 kilometro ang layo. Ang hihap pala nito, sambit ni Caleb habang binubuhat ang 2 galon. Isang batang kalye ang lumapit sa kanya. Sir, kaya mo po ba yan? May tulong po ba kayo? Sa halip na itaboy, iniabot ni Caleb ang 1 galon sa bata. Sige, hati tayo. Bibigyan kitang kendi mamaya. Mula sa taas ng burol, nakaupo si Mang Enrico, nagmamasid. At sa puntong iyon, napangiti siya ng tuluyan. Iyon ang huling araw ng kanyang lihim na pagsubok. Lahat ay hindi lang pumasa. Lumampas pa sa inaasahan niya. Hindi lang sa tibay ng katawan, kundi sa kababaang loob, respeto at kagustuhang matuto. Doon niya nakita na ang mga salitang sinambit ng mga binata noong unang harap ay may laman. Hindi ito pangako sa hangin, kundi panata na sinasabayan ng gawa.
At sa kalmadong dapit hapon ng araw na iyon, habang sabay-sabay na nagtatawanan ang kanyang mga anak at ang mga lalaking minsang kinatakutan niyang manakit sa mga ito, alam ni Mang Enrico sa sarili niyang, sa wakas, nagiging pamilyado na ang kanyang munting kubo, hindi sa dami ng tao, kundi sa lalim ng pagmamahalan. Ilang linggo matapos ang mga lihim na pagsubok ni Mang Enrico, tila may bagong himig na sa hangin ng kanilang baryo. Sa tuwing umaga, maririnig ang mga halakhak ng magkakapatid habang nagtutulungan sa kusina. Sa likod ng bahay, ang dating katahimikan ng palayan ay napalitan na ng usapan ng 5 binata na tila naging kabahagi na ng araw-araw na buhay doon. Unti-unti nang natanggap ng buong barangay ang presensya nila. Kung noong una ay puro bulong-bulungan, ngayon ay puri at paghanga na ang naririnig kay Mang Enrico at sa kanyang pinalawak na pamilya. Enrico, ani Kapitan Rolando, isang hapon, habang nagkakape sila sa tabi ng kalsada. Hindi ko inakalang darating sa lugar natin ang ganito karaming bisita, lalo pat mga dekotsyeng bata na di marunong mag-araro. Pero ngayon, parang sila pa nga ang unang bumabati sa mga tao tuwing umaga. Hindi ko rin akalain, Kap, sagot ni Mang Enrico, pero kung paano sila humarap sa hirap, doon ko nakita kung paano rin sila magiging tatay, asawa at anak. Minsan habang kinukumpuni niya ang sirang bubong, nilapitan siya ni Leonora at tahimik na umupo sa kanyang tabi. Hindi siya agad nagsalita. Ngunit sa mata ng panganay, may kahulugan na agad ang katahimikang iyon. Tay, mahinang bungad niya, kung payag po kayo, gusto na po sana naming ituloy ang kasal. Hindi siya agad sumagot, bagkus pinakatitigan niya ang kanyang anak. Ang batang babae na minsang naglalaro ng palay sa gilid ng kubo. Ngayon ay isang babaeng malapit ng maging ina at asawa. Kayo na ang bahala, sagot niya. Pero isang hiling lang. Gawin natin ito sa paraang tayo ang magiging masaya, hindi lang ang mundo. At sa loob ng 1 buwan, nagsimula ang tahimik pero makahulugang paghahanda para sa simpleng seremonyang kasal. Walang engrandeng alay, walang bridal gown na mamahalin. Ang bawat anak ay pumili ng puti hindi dahil sa papel, kundi dahil pinatunayan niyong kaya niyong magmahal. Hindi lang ng anak ko, kundi ng pamilya namin. Tumango si Nathan, halos mapaluha. Ginoo, salamat po. Hindi po namin ito makakalimutan at hindi rin po namin kayo bibiguin. Dumating ang araw ng kasal. Sa liwanag ng araw na tumatama sa kapilya, isa-isang naglakad ang magkakapatid sa gitna ng masayang pag-iyak ng mga nanonood, mga kaibigan, kapitbahay, pati ilang mga empleyado mula Maynila na lumuwas para makiisa. Wala man silang dekorasyong mamahalin, ang buong kapaligiran ay tila kumikinang sa saya. Ang mga lalaking dati ay hindi marunong mag-igib ng tubig, ngayon ay nakasuot ng simpleng barong Tagalog na binili sa palengke at inayos lang ng kamay ni Mang Enrico. Wala silang bit-bit na yaman, kundi puso na nagsumikap makipagsama sa isang pamilyang puno ng dangal. Sa gitna ng seremonya, isa-isang nagsalita ang mga binata. Hindi scripted, hindi memorized, galing sa puso. Leonora, sabi ni Ethan, hindi ko lang pinapangarap na mapangasawa ka. Pinapangarap ko rin na makasama ang tatay mo habang tumatanda tayo. Dahil alam kong sa puso niyang may sugat, kaya niyang magmahal ng higit pa sa inaakala ko. Clara, wika naman ni Nathan. Mula ngayon, gusto ko nang maging bahagi ng bawat araw mo. Kahit naglalaba ka, kahit umiiyak ka, kahit wala kang makeup. Dahil ang tunay na ganda ng babae, nakikita sa tiyaga at tapang. At meron ka nun. Isa-isang dumaan ang mga pangako. Kay Isay, kay Marga, at kay Danica. Lahat ay hindi nagbibida sa sarili, kundi nagpapakumbaba. Lahat ay nagsumpa, hindi lang sa harap ng altar, kundi sa harap ng lalaking minsang kinatakutan nila. Si Mang Enrico, na ngayon ay nakaupo sa unang hilera, tahimik pero may luha sa mga mata. Sa pagtapos ng seremonya, habang inaawit ang huling kanta, isang bagay ang ginawa ni Mang Enrico na ikinagulat ng lahat. Tumayo siya, lumapit sa altar, at isa-isang miyakap ang bawat binata, mahigpit, tahimik at puno ng damdamin. Salamat mga anak, bulong niya. Salamat at hindi kayo umurong.
Pagkatapos ng kasal, nagkaroon ng munting salusalo sa ilalim ng mga puno sa harap ng bahay ni Mang Enrico. Niluto ng mga kapitbahay ang pagkain, habang ang mga anak niya naman ay nag-ayos ng mga mesa. Walang catering, walang wedding planner. Ngunit bawat bisita ay may ngiti sa labi at pusong puno ng saya. Pati ang mga matandang kapitbahay ay napaphindak sa tugtog ng gitara ni Lucas. Hindi ito tasal ng mayayaman, ani Aling Merly habang sumasayaw kasama ang apo. Pero ito ang pinakataos-pusong kasal na nasaksihan ko. Habang lumulubog ang araw, magkatabi ang 5 bagong kasal sa may bakod ng palayan. Hawak kamay, pinagmamasdan ang taniman na noon ay saksi sa hirap ng kanilang pamilya. Sa di kalayuan, si Mang Enrico ay tahimik na nakaupo sa kanyang bangkong kahoy. Pinagmamasdan ang tanawin na hindi man niya pinangarap ay ngayon ay bahagi na ng kanyang katotohanan. Isang tahanan na muling napuno ng pagmamahalan, pag-asa at bagong simula. At sa kanyang isipan, isang panalangin ang kanyang binigkas. Salamat Panginoon. Akala ko matatapos ang kwento namin sa hirap. Hindi ko inakalang may ganito palang kasunod. Makalipas ang ilang buwan, mula nang maganap ang kasalan sa ilalim ng araw at harapan ng simbahan ng baryo, tila nagbago ang ihip ng hangin sa buhay ni Mang Enrico. Hindi lang dahil sa dami ng tao ngayon sa bahay, kundi dahil sa uri ng katahimikang dumarating sa gabi. Isang uri ng katahimikan na hindi na dahil sa pag-iisa, kundi dahil sa kabuuan. Isang tahanang dati inuukit sa pagtitiis, ngayon ay unti-unti nang nahuhubog sa pagmamahalan at pag-asa. Tay, gusto niyo po bang kayo na ang pumili ng pangalan ng magiging apo niyo? Tanong ni Marga isang umaga habang pinapausukan ang mga anim na ampalaya para itaboy ang mga insekto. Napatingin si Mang Enrico sa anak na ngayon ay may kakaibang liwanag sa mukha. Hindi na siya katulad ng Marga na minsang ayaw dapuan ng alikabok. Ngayon, sanay na sa lupa. Hindi na nasusuka sa amoy ng manukan at higit sa lahat marunong nang ngumiti kahit pawis na pawis. Kung babae Enrica, sagot ng matanda, sabay tawa. Kung lalaki, siguro, Enriquito, tawanan ang naging sagot ng lahat ng naroon. Sa simpleng palitan ng salita, mararamdaman na hindi na lang sila isang pamilyang bumabawi, isa na silang pamilyang buo. Sa mga sumunod na buwan, nagsimulang dumami ang mga pagbabago sa paligid. Ang dating luma at madaling butasan na bubong ng bahay ay napalitan ng mas matibay na nipa at galvanized iron na may pagkakakailalang disenyo. Hindi sosyal, hindi marangya, pero makikita mong pinag-isipan. Ipinagawa ito ni na Brandon at Nathan, kasama ang ilang karpinterong dating kaibigan ni Mang Enrico. Hindi nila binayaran ito sa salapi. Sa halip, araw-araw silang tumulong, mula sa pagbubuhat ng kahoy, pagpako ng yero, hanggang sa pagpintura ng dingding. Hindi ito bahay ng bilyonaryo Brandon, paalala ni Mang Enrico habang pinapanood ang binata. Bahay ito ng mga taong marunong magpagal. Ay, yon din ang gusto kong maging, sagot niya. Hindi lang magaling magnegosyo, kundi marunong magpagal para sa pamilya. Habang pinapaganda ang bahay, may isa pang proyekto ang umusbong. Pinag-isipan ni na Leonora at Ethan ang posibilidad na makapagpatayo ng isang maliit na silid-aralan sa baryo para sa mga batang hindi kayang makapasok sa bayan araw-araw. Ipinaalam nila ito kay Mang Enrico at sa kapitan ng barangay. Tay, kung papayag kayo, gusto sana naming pangalanan ito bilang Enrico Foundation School, alok ni Ethan. Hindi agad nakasagot si Mang Enrico. Parang sumikip ang dibdib niya sa emosyon. Sino ba naman siya para ipangalanan ang isang silid-aralan? Magsasaka lang siya, hindi propesor, ni hindi man lang nakatapos ng kolehiyo. Pero sa mata ng mga anak at manugang niya, siya ay isang guro sa buhay. Kung yan ang makakatulong sa mga batang di kayang bumiyahe araw-araw, suportado ko yan, sagot niya, marahang tumango. Sa tulong ni Caleb at Lucas, nagtayo sila ng isang classroom na gawa sa pinaghalong kahoy at semento. May maayos na bentilasyon at simpleng blackboard.
Si Danica at Isay ang unang nag-volunteer na maging tutors tuwing Sabado at Linggo. Hindi ito swelduhan, kundi isang misyon na may halong pagmamahal. Tay, wika ni Isay habang nagpipintura ng bangko sa silid. Dati po, kayo lang ang nagtuturo sa amin kung paano tumayo sa gitna ng unos. Ngayon po, gusto naming ituro yon sa ibang bata. Kahit hindi sanay sa malalalim na emosyon, napapailing na lang si Mang Enrico sa tuwing makikita ang epekto ng kanyang mga simpleng aral. Sa tuwing maririnig niya ang tawanan ng mga bata sa bagong silid-aralan, pakiramdam niya'y may bunga na ang mga pananim niyang hindi kailanmang itinanim sa lupa, kundi sa puso. Isang hapon, habang nakaupo siya sa kanyang lumang bangko, hawak ang isang tasang kape. Pinagmamasdan niya ang paligid. Si Nathan at Clara ay nag-aayos ng kariton para sa sari-sari store na pinapatakbo ng pamilya. Si Lucas ay nagtuturo ng gitara sa mga kabataan. Si Brandon ay nagtatanim ng talong sa bagong garden area. At si Caleb ay kasalukuyang kausap si Kapitan tungkol sa solar panel project para sa kapilya. Walang sino man sa kanila ang bumalik sa Maynila para iwan ng pamilya. Sa halip, dinala nila ang kaalaman at yaman nila sa baryo. Hindi para baguhin ang lugar, kundi para iangat ito. Kasama si Mang Enrico, hindi bilang dekorasyon, kundi bilang puso ng kanilang bagong mundo. Dumating ang araw na isinilang ang unang apo ni Leonora. Babae, malusog, maaliwalas ang mukha. At sa unang pagkarga ni Mang Enrico sa sanggol, walang nasabi ang matanda kundi, "Anak, salamat at nabuhay pa ako para maranasan ito." Mula sa isang matandang iniwang mag-isa ng asawa, ngayoy isa na siyang haligi ng isang mas pinalawak na pamilya. Hindi lang bilang ama, kundi bilang guro, inspirasyon at patnay na kahit sa pinakasimpleng lupa, pwedeng tumubo ang isang pamilya na magdadala ng pag-asa hindi lang sa sariling tahanan, kundi sa buong komunidad. Sa bawat dapitapon, habang pinagmamasdan niya ang palayan, isa lang ang sinasabi niya sa sarili. Hindi pala kailangang mayaman para maging matagumpay. Ang kailangan lang, pamilya na marunong magtulungan, magmahal at magpatawad. Pagkaraan ng ilang buwan ng katahimikan, katuwaan at tuloy-tuloy na pag-usbong ng bagong pamumuhay, ay dumating ang araw na ni sa hinagap ay hindi naisip ni Mang Enrico na darating. Isang hapon habang siya ay nagpapahinga sa lilim ng punong mangga, nulapitan siya ni Ethan. Bitbit ang isang makapal na sobre at isang maliit na kahon na gawa sa kahoy na may inukit na simbolo ng 5 bituin. "Tay," mahinang bungad ni Ethan, "meron po sana kaming gustong aminin." Napatingin si Mang Enrico sa binata, pansamantalang ipinahinga ang kanyang tungkod sa gilid. Ang tono ng boses ni Ethan ay hindi formal, ngunit puno ng kabigatan, parang may panahong inipon sa dibdib. "Bago po kami tuluyang tanggapin ng pamilyang ito, may isang bagay po kaming hindi agad nasabi. Hindi dahil sa ayaw naming magsabi ng totoo, kundi dahil naispusa na naming mapatunayan muna ang sarili namin bago ang lahat." Tumabi sa kanya sina Nathan, Lucas, Brandon at Caleb. Halos sabay-sabay silang umupo sa may damuhan sa paanan ng puno. Hindi bilang mga bilyonaryo, kundi bilang mga anak na may dalang pag-amin. "Ginoo," dugtong ta Caleb, "matagal po kaming magkakakilala. Magkakaklase po kami noon sa New York sa isang business school. Kami po yung tinatawag na 5 Young Lions. Binansagan sa media bilang mga tagapagmana ng ilan sa pinakamalalaking negosyo sa Asia." Tahimik lang si Mang Enrico. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa pag-uugnay ng lahat ng kanyang mga alaala. "Isa po sa mga final project namin sa school," sabi ni Brandon habang hawak ang kahon, "ay isang immersion. Isang karanasang magpapababa sa amin mula sa pedestal ng kayamanan upang maintindihan ang tunay na buhay. Hindi lang para sa grado, kundi para sa sarili naming paglalim bilang mga lider ng negosyo. Ang immersion location po namin, Sabat ni Lucas, Pilipinas. Pero hindi kami pinilit na magsama-sama. Kami mismo ang nagplano. At hindi rin namin inasahan na sa halip na makuha lang namin ang aral, ay dito rin pala kami makakatagpo ng mga taong magpapabago sa buhay namin." Dagdag ni Nathan,
Ngayon ay may nangingilid na luha sa mga mata. Ibinuka ni Ethan ang kahon. Nandoon ang isang lumang folder na may school emblem, ilang dokumento, at mga larawang kinuhanan nila noon. Nandoon ang litrato ni na Leonora, Clara, Isay, Marga at Danica. Lahat ay kuhang hindi nila alam. Sa panahon pa bago sila tuluyang naging malapit. Nakalagay sa likod ng bawat larawan ang salitang life changer. Ay tay, halos hindi na napigil ni Ethan ang luha. Bago po kami umibig, una kaming humanga. Bago naming minahal ang mga anak ninyo, una muna kaming tumingin sa kanila bilang inspirasyon. Hindi po sila ang bahagi ng plano. Sila ang naging dahilan kung bakit nagbago ang plano. Simula po noong umuwi kami rito, hindi na kami bumalik sa buhay na dati naming ginagalawan. Tumigil kami sa board meetings. Hindi na kami bumalik agad sa New York dahil mas mahalaga po ang mga bagay na natutunan namin dito. Tungkol sa dangal, sakripisyo at pamilya, dagdag ni Brandon. Habang nakikinig si Mang Enrico, isang bagay ang napansin niya. Hindi ito pangkaraniwang pag-amin. Hindi ito pagyayabang. Ito ay isang uri ng paghuhubad, hindi ng ranggo o yaman, kundi ng sariling takot at pag-amin sa tunay na ugat ng lahat. Bakit niyo ngayon lang sinabi sa akin? Tanong ni Mang Enrico sa wakas, mahinahon ngunit may laman. Dahil po gusto naming mas makilala niyo kami, hindi bilang mga bilyonaryo, kundi bilang mga lalaking handang tumira sa kubo, mag-araro sa bukid, magpopok ng kahoy, at magsimula sa wala. Kung sinabi po namin agad, baka hindi po namin makuha ang tiwala niyo sa tamang paraan, paliwanag ni Caleb. Sa halip na magalit, napabuntong hininga si Mang Enrico. Tumingin siya sa 5 binatang na yun ay bahagi na ng kanyang pamilya. Ang mga taong minsang naging dahilan ng kanyang galit, ngayon ay nagtatapat ng totoo. Hindi para lamang magpaliwanag, kundi para mas lalo pa siyang mapalapit sa kanila. Hindi niyo na kailangang patunayan pa. Hindi sa yaman ko kayo tinanggap, kundi sa ugali. Sa araw-araw niyong pagpupunas ng pawis sa bukid. Sa mga kilos niyong hindi kailanman naghahanap ng papuri. Hindi ko kayo sinukat sa pera. Sinukat ko kayo sa tapang ng puso niyo. Wika niya, lumapit ang kanyang mga anak. Si Leonora ay tahimik na humawak sa balikat ni Ethan. Si Clara ay yumakap kay Nathan. Isa-isang bumuo ng bilog ang buong pamilya. At sa gitna nila, si Mang Enrico, hindi na lang ama, kundi puno ng isang pamilyang may sangang galing sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngunit iisang ugat ang pinanghawakan, ang pag-ibig na pinatunayan sa gawa. Lumipas ang mga buwan at naging mas makabuluhan ang kanilang bagong pamumuhay. Hindi na lamang proyekto ang silid-aralan, naging opisyal na bahagi ito ng isang NGO na tinatag ni na Caleb at Ethan. Si Danica ay naging bahagi na ng architectural planning ng barangay. Si Marga ay nagturo ng food entrepreneurship sa mga kababaihan. Si Lucas ay nagtayo ng recording studio para sa mga kabataang may talento sa musika. At si Brandon ay nagtayo ng training center para sa sustainable farming, pinangalanang Kubol, kaalaman, ugnayan, buhay, oportunidad at lakas. At sa tuwing may bagong dumadalaw na tao sa kanilang lugar, lagi itong nagtatanong, sino po ba si Mang Enrico? Bakit parang siya ang sentro ng lahat? Lagi lang ang sagot ni Ethan. Siya ang ama ng lugar na to, hindi lang sa apelyido, kundi sa aral, sa dangal at sa puso.